Yo, what's up mga master? Mark Music here. Ibibigay ko sa inyo ang buong formula kung paano matutunan ang lahat ng mga chords sa family chord chart. Kaya kung gusto mo ring matutunan ito, manood ka. Iba ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go. Nung nag-start pa lang tayo, laging nagsasabi yung ilan na family chords yung unahin mo. Then, ano ba yung mga family chords? So, sabihin natin, yan, dyan ka muna sa basic. Meron tayong makikita, marami tayong makuha ng mga information about sa family chords. Mga basic natin na family chords, yung mga family chords ng G, yan, C, mga basic, kumbaga. Pero pag makikita tayo ng mga family chords ng merong mga flat tsaka sharp, paano ba yan? Kasi meron tayong in-escape mga master. Ito yon. Papansin nyo mga master, ang kailangan lang talaga natin na mga chords para malaman natin yung buong mga family chords is tatlong klase na mga chords lang. Kung napapansin nyo sa loob ng family chords, meron lang yung major, minor, at diminished. Ito yung unang step mga master. Aralin mo talaga yung pagkakasunod ng 12 notes. Yung 12 notes na tinutukoy ko, yung bilog na to, hindi mo yan aaralin dito muna sa gitara. Take note, hindi muna sa gitara. Ipapasok muna natin yan sa ating system. Kumbaga, ganito. So, ganito siya mga master para matutunan natin itong bilog na to. Pag naka-clockwise is paabanti yung basa mo. Kumbaga, example dyan, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Yan. Kumbaga, wag mo munang isali yung pagsabing C, C sharp, slash, D flat. So, wag mo nang ganun kasi malilito ka doon. Then, yung flat naman is ganito naman. C, B, B flat, A flat, G, G flat, F, E flat, D, D flat, din balik sa C. Yan siya yung ibig sabihin dyan mga master. Ipapasok talaga natin yan sa ating isip. Clear out mo yung mind mo about dun sa gitara. Circular na forma yan. Kasi kahit saan ka mag-start dyan. Example, mag-start ka sa A. Pagbabasahin mo yan in ascending, kumbaga paabante, meron kang A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F sharp, G, G sharp, then bumalik ka sa A. Yun siya mga master. At ito, pag ginagawa mo, kailangan meron kang timing. Yung tinatawag na metronome, yung click track. Marami ng apps ngayon about sa metronome. Pwede nga online na lang na metronome. Yung search nyo na lang sa Google, type nyo metronome, may lalabas na metronome dyan. Ang gagawin mo, mag-isip ka ng mga notes dyan sa 12 notes na yan, randomly. Example, mag-start ka sa D. Pag nandyan na, D na yung naisipan mo, so set mo na yung metronome mo. D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, then D. Yan siya mga master. Kasi karamihan sa atin, pag magsaulo tayo ng 12 notes, dito natin ginagawa. Ito kasi is naka-fix na to, kumbaga naka-standard E-tuning tayo. So E, F, ganun. So actually, nagwo-work naman siya, pero ito talaga yung pinaka-method na mas madali. Para pag hawak na natin ang gitara, is ganito na. Instant kasi, malalaman ko na agad itong mga notes na to. Itong nandito sa taas, itong E, is alam ko yan sa first fret F. Yan. Kasi dahil pumasok na sa isip ko yung tinatawag na 12 notes. Nandito na sa system ko. Ang matutunan lang natin ng mga chords mga master is yung mga tinatawag na mga movable shape na chords. Kaya, nire-require ko talaga dito mga master, alam nyo mag-bar chords. Yung bar chords, ibig sabihin yung mga ipit-ipit. Yan. Example F or B. Yan. Yan yung napakalaging impact mga master para matutunan na natin ang lahat ng mga family chords. So, ito na ang susunod mga master. Gagawin mo yung mga family chords na yan sa bar chord. Huwag mong gagawin yan sa mga itong nakasanayan natin na
Diba? Yung family chords ng G, gano'n, mga open chords. Bar chords mo gagawin yan. So ito muna yung bar chord na unan yung matutunan mga master. Ito yung ating A shape na bar chord. Yan. Start tayo dito sa B. Yan, B. Familiar ito. So B major. So ngayon, dahil alam na natin yung 12 notes, yan, take note. Itong shape na to, iusod mo lang natin ito. Magbabago yung kanyang pangalan. Pero yung shape, yung forma ng ating, ito yung pagtipa, same. So ganito lang gagawin natin. B. Parang binabasa lang natin sa isip natin yung naka-circular mode. Ayan. So, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F. Ayan. Tapos pagdating dito sa F sharp, kung kaya nyo pa yung ganitong forma, pwede. Pero ang ginagawa ng karamihan, pag dito na, kasi makipot na siya, hindi na magkakasya yung mga daliri doon. So, sa F sharp, ganito na lang. Binabar na lang itong tatlong string na to. Yung D, G at B. Yan. F sharp, G, G sharp, A sharp. Ganun. Hanggang dito lang. Yan. Kasi ito, octave niya na to. So, B. Bumalik lang tayo sa B. Pakinggan mo to. Oh. So, ngayon, pag dito ka naman sa B, descending naman, yan. Kumbaga, sa ating bilog na yan, naka-counterclockwise tayo. So, ito na. B. B flat. A flat. G. G flat. F, E, E flat, D, D flat, C, B. Yan. So, nakuha mo na agad yung ilang mga major yon, 12 na mga major chord. Instant. Pak. So, dito naman tayo sa minor. So, ito, familiar sa inyo to, minor. So, B minor. Ganon din yung concept niya. So, pareho lang din. So, B, C minor, C sharp minor, D minor, D sharp minor, E minor, F minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, at dito na tayo sa A sharp minor, then bumalik na tayo sa kanyang B minor. Kung kaya nyo pang i-bar dito, pero dito, kaya pa rin. Ano? Oh. So, ganun din yung concept. So, pag i-atras mo siya, B minor, so B flat minor, A minor, A flat minor, G minor, G flat minor, F minor, E minor, E flat minor, D minor, D flat minor, C minor, din B minor, at pag iatas pa natin to, B flat minor, din A minor. Ganun kasi siya, naka-circular mode lang yan mga master. Kasi tandaan yung mga master, kahit ganun pa kakahaba yung mga frets or braso ng gitara nyo, 12 lang talaga yung notes, bumabalik lang. Kaya wag kayong magproblema dyan kung anong mga chords pag mayroon na sa high frets. Kasi pag nandito na sa 12 fret, ang kasunod niyan is repeat lang din ang nandito. Yan. So ilan na agad yun? Nalaman nyo na yung 12 na major chords, 12 na minor chords. So dito na tayo sa diminish. So sa diminish natin, balikan natin kanina yung sinabi kong B diminish. O ito. Sa B diminish naman mga master, ang ipi-play lang natin yung A string, D, G at B. Ito is i-augment lang natin to. Wag na lang natin tong i-play. Yan. Baga naka-ikis. Yan. So ngayon, ito same lang din. So B diminish, so C diminish, C sharp diminish, D diminish, D sharp diminish, E diminish, F diminish, F sharp diminish, G diminish, G sharp diminish, A diminish, then A sharp diminish, tapos B diminish. Then so on so forth din pag ipa-flat mo siya paatras. So ganito lang din siya. So B diminish, B flat diminish, A diminish, A flat diminish, G diminish, so on so forth. Same thing nang ginawa natin kanina sa major at minor. Kaya sinabi ko sa inyo na aralin nyo talaga yung family chords nang naka-bar chord kayo. Example natin mga master, pansinin nyo yung ating C na family chords. Ito na yung formula mga master. So, sa ating C na family chords, tignan nyo dyan. Meron tayong C major, then whole step, nakuha yung D minor. Whole step ulit, nakuha yung E minor. Then half step, nakuha yung F. Then whole step, nakuha yung G. Then whole step, nakuha yung A minor. Then whole step, nakuha yung B diminished. Yan.
parang skala siya, parang major scale. Actually kasi, yun kasi yung nakabase dyan sa mga family chords na yan. Binasi talaga yan sa major scale, yung pagkakasunod. So ito na, meron tayong galing sa C. So whole step, half step, whole step, whole step, whole step. Hanggang dyan lang kumbaga sa family chords kasi yung 7 chords lang kukunin natin eh. Hindi na natin kailangan itong octave na to kasi same lang ito ng C. Yan. So yan lang din ang susundan natin. Tatandaan mo lang, yung una is major, minor, minor, major, major, minor, then diminish. Yan. Tatandaan mo lang yan. Example natin dyan, aralin natin yung B flat na family chords. So tatandaan lang natin yung mga distances mga master. So natin makikita yung B flat, pwedeng dito, yan. Or pwede rin dito, B flat. Yan, B flat din ito kasi galing tayo dito sa F, yan, kapareho ng circular movement. So F, F sharp, G, G sharp, A sharp. Yan, A sharp ito, sunod B. Pero pag i-atras natin, naka ano tayo sa circular movement natin, naka counterclockwise. So B, B flat. So same thing. Yan, kaya katunog sila, oh. Yan. Pero this time, dito na lang natin gagawin para ma-visualize nyo yung mga distances. So, meron tayong B flat, then meron tayong whole step. Sa whole step natin is, ito yon, from B flat to C. Then, susundan natin, siyempre, yung kanilang mga title. Kung kanina is major to, ito ay minor. So, meron tayong C minor. Then, susunod is another whole step. So, napunta tayo dito sa D minor. Kasi minor din yung kanyang title nito eh. Then, from D, meron lang tayong half step. So, half step. So, ito ay E flat. Major siya ngayon. Then, E flat, another whole step. So, napunta tayo sa F major. Then, galing sa F natin, so whole step, napunta tayo sa G. Itong G na to is G minor. Then, whole step, yung pang-pito natin is A. So, ito ay A diminish. Yan. So, tignan nyo. Family chords ng B flat, meron tayo major, C minor, D minor, E flat major, F major, G minor, at A diminish. So, meron tayong whole step, half step, whole step, whole step, whole step. Yan. Yun siya mga sir. Makukuha mo na agad. Ma-identify mo na any, ito mga sir any family chords pa yan. Basta susundan mo itong formula na to. Unang-una, i-memorize mo talaga yung 12 notes para syempre, malalaman mo yung mga chords dito sa buong fretboard. Then, pangalawa, aralin mo yung mga 3 chords, yung major, minor, at diminish. Kasi yan lang naman ang requirement sa mga family chords. Then, pag nalaman mo na yung mga chords na yan, is aralin mo na kung paano yung mga distances ng bawat chords. Yan. Kasi isa rin kasi sa nakakalito kasi yung pag ganito yung lagi natin ginagamit yung mga open na chords, na family chords. Yan. So, parang ano kasi to eh, parang sa atin as beginners, instant na kasi to eh. Na hindi natin alam kung ano yung pinagmulan, ba't ganyan yung forma niya, arrangement. Kaya nalilito tayo, paano nangyari yung ibang mga family chords, bakit ganyan. Kasi dahil yan, hindi natin naunawaan ang pagkakasunod-sunod mga master. Sundan nyo lang yung mga step na to, matutunan nyo kahit anong mga family chords. I-share nyo to sa mga kilala nyo, mga kaibigan nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang, this is Smart Music. God bless you all. Peace out.